At tayo pong namahal ay magkapatuloy kung saan tayo darako na po sa pagkinig ng dakilang ebanghelyo ng kaligtasan at ang lahat ay aming inaanyayahang tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dadali papangaral ng ating minahal mangaral, ating beloved preacher, beloved brother Joey Mancera. Amen. Praise God. God bless you po, my beloved co-preacher, beloved Brother Bob De Luna. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor, Evangelist Wildis Radalmeda, yung end-time prophet, narito po kami, nagpapasalamat sa tagumpay na iyong banal na gawain. Pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pakikinig na iyong banal na salita, bago po ang lahat, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Langisan mo ang salita, O Diyos. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus at sama-sama naming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang, all demons, of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wildis Radalmeda, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family, a pleasant afternoon po. Maging dito po sa bansang Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng mundo. The beloved family, we love you in the Lord. Amen. At sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, kapwa manggagawa, dito po sa lugar na ito, maging sa ating live webcast viewers, lalo na po ang ating mga bisita, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, napakapalad po natin. Mga minamahal, sa kabila ng talagang matindi po ang init. Talaga pong marami po ang apektado. Ngunit tayo po, hindi po tayo apektado sa panahon. Dahil alam po natin, sabi ng banal na kasulatan, my grace is sufficient for thee. Ang aking biyaya ay sapat sa inyo. Amen. From the book of 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Atin pong basahin. The second book of the Corinthians, chapter 12, verse 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Dito po sa 2 Korinto, Kabanatang 12, Talatang 9. At siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal ko, sa bawat isa sa atin, mga minamahal, wala tayong may kakatwiran eh. Talagang totoo ang mga nagaganap sa atin na talagang pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoong Hesus. Lahat tayo na tinawag dito, tingnan nyo ang kalusugan po ng bawat isa. Habang kahit nagkakaedad, patuloy na lumalakas. Pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Hindi nagkulang ang ating dakilang Diyos sa lahat ng mga nagaganap na masama, disgrasya. Pinag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Sa pagtawag mo sa Kanya, nariyan lagi ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga, nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkos akong magmamapuri na may malaking galak
na sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Lahat magsabing, praise the Lord. Yung sumayo ang banal na Espiritu, tatanggapin mo ang kapangyarihan ng Diyos. Magiging buhay na patutuka sa mundo na meron ng Diyos na nagmamahal, merong Diyos na nagliligtas, merong Diyos na lahat ng biyaya ay sapat na sa atin. Nakukontento tayo dahil yung maramdaman mo ang presensya ng Diyos ay totoo po. Pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, narinig po natin ang buhay na patuto ng baguhan, Brother Edwin. Mga minamahal ko, nandun po na talagang grabe ang ulan, unos. Nanalangin siya at siya po ay nanunood, nakikinig ng pangangaral ng propeta ng Diyos. Nanalangin siya, mahal na Panginoon. Sinusundan niya ang pangangaral. Mga minamahal ko, sa panalangin niya, kakaiba naman ang panalangin niya, itigil mo ang ulan. Tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pangunang dalangin ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor. Mga minamahal, God answers prayer. The prayer of the righteous man availeth much. 3 dekada na nalalipas, kung saan nandun po, mga minamahal ko, drought po sa atin, El Nino, namumroblema ang gobyerno dahil namamatay na ang lahat ng mga pananim. Natutuyo na ang lahat ng mga lupain, nasusunog na mga kabundukan, mga minamahal ko. Totoo po, yung krusada sa dako ng Luneta. Ang deklarasyon ng ating dearly beloved pastor, ako'y mananalangin upang patunayan ko sa inyo na ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang panalangin naman, kailangang umulan upang patunayan sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo, mga minamahal ko, totoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Marami po ang nasave doon dahil sa panalangin at pag-aayuno, pagdeklara ng kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal ko, maya-maya ayan na umulan. Nagsawa sa ulan ang mga kababayan natin doon sa Metro Manila, sa dako ng Luneta, halos bumaha, mga minamahal ko. At doon, habang nababasa yung mga dumaluron, umiiyak sila, meron palang Diyos na totoong tumutugon ng panalangin. Mga minamahal ko, salamat sa ating dakilang Diyos, mismo ang isang satanismo na na-convert dito, isang former military, mga minamahal ko, Antikristo siya. Siya po ang nagbalak patayin ng ating dearly beloved pastor. Pag hindi umulan, pauulanan kita ng bala. Umulan, napaluhod siya at umiyak, nag-surrender siya sa ating mahal na Panginoon. Naging tunay na mananampalataya na totoo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Sinabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, ang sabi po dito sa Joshua, from the book of Joshua chapter 23 verse 14. Atin pong basahin. The book of Joshua chapter 23 verse 14. And behold, this day I am going the way of all the earth, and you know in all your hearts and in all your souls that not one thing hath failed of all the good things which the Lord your God spake concerning you. All are come to pass unto you, and not one thing hath failed thereof. Josue Kapitulo 23, versikulo 14. At narito, sa araw ito ay yumayaon ako sa lakad ng buong lupa at iyong talastas sa iyong buong puso at sa iyong buong kaluluwa na walang bagay na nagkulang sa lahat ng mabuting bagay na sinalita ng Panginoon niyong Diyos tungkol sa iyo. Lahat ay nangyari sa inyo. Wala kahit isang bagay na nagkulang. Amen. Praise the Lord. Kahit kailan, hindi siya nagkulang, mga minamahal ko. Ang biyaya mula sa ating dakilang Diyos ay patuloy na ibinubuhos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad po ng fountain of life, magmula sa tuluktong ng bundok, tuloy-tuloy ang agos. Kung tititigan mo, ganun ang buhay natin. Yung biyaya ng Diyos
mula sa kalangitan ay totoong pinagpapala tayo ng ating mahal na Panginoon. Narito sa araw na ito ay yumayan ako sa lahat ng buong lupa at inyong talastas sa inyong buong puso ng inyong buong kaluluwa na walang bagay na nagkulang sa lahat ng mga mabubuting bagay na sinalita ng Panginoon ninyong Diyos tungkol sa inyo. Lahat ay nangyari sa inyo. Wala kahit isang bagay na nagkulang. Ganito katapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Alam natin po yan, mga minamahal ko. Naranasan po natin yan, mga minamahal ko, na dati-rati umiiyak tayo sa kapigatian, pero dito, hindi mapigilan ang pagluha. Bakit? Lumuluha sa kaligayahan. Mahal na Panginoon, salamat, pinili mo kami at tinawag dito sa banal na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa umpisa talaga, ang daming kulang dahil galing tayo sa ating relihiyon, wala pong katugunan. Pero dito, inumpisa ng Diyos, gumaling tayo, lumusog tayo. Mahal na Panginoon, magtatapat ako, pinagpala ka ng mahal na Panginoon, maging sa lahat ng bagay, mga pinag-iingatan ka ng ating mahal na Panginoon, higit sa lahat, narito ka, dumadalo dahil alam mo, ito ang kayamanan, ang pananampalataya na magbibigay sa iyo ng kapangyarihan, makasiguro sa buhay na wala hanggan. Kaya yung mga narinig natin patotoo, pag dumating ang mga pagsubok natin, isa-isay natin. Kaya after ng gawain, yung iba, very wise Teka, may nakaligtaan yata ako sa patotoo. Nire-review ang ating banal na gawain. Kaya pwede mong panoorin yung replay. Kaya may tawag na replay Pag may nakaligtaan ka ron, ulitin mo. Dahil kay ganda at kay sarap alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Ang Diyos, hindi tayo iniiwan. Tapat siya Kaya lang, may mga ilan doon sa mga nag-aalinlangan, tumitingin sa makasanlibutang bagay, kaya napapawalay. Tumingin lang tayo sa ating mahal na Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Hindi ka matatakot Hindi ka manlulupay-pay bagkos, magkakaroon ka ng katapangan at ikaw ay totoong tatapang sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sabi nga magiging tunay kang ang sundalo. For me, to live is Christ and to die is gain. Yan ang pamantayan ng tunay na anak ng Diyos. From the book of Deuteronomy, chapter 31, verse 8. Amen. The book of Deuteronomy, chapter 31, verse 8. And the Lord, He it is that doth go before thee. He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. Ito po sa Deuteronomio, Kabanatang 28, talatang 31:8. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya'y sa iyo. Hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matakot ni manglulupaypay. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, ang ating dearly beloved pastor, marami po namangha sa katapangan ng pangangaral. Mga minamahal ko, maging ang communism, hindi mo pwedeng kalabanin yan at ipangaral, communism is satanism. Duwag po ang maraming mga ngaral. Bakit, mga minamahal ko? Hindi nila sigurado kung kasama nila ang Diyos Ngunit ang ating dearly beloved pastor, lalo na po sa panahon ngayon, ang malaking bansa ng komunista ay nagbabanta sa ating bansa. Hindi lang dito po sa bansa natin, sa iba't ibang panig ng mundo. Dito lang sa bansa natin, hindi pa ba maalis yung mga ilan na mga hardcore, mga minamahal ko, nandun pa rin ang paniniwala nila. Patuloy nila ang pinaniniwalaan ang makakaliwang paniniwala. Ngunit dito po, nung maideklara ng ating dearly beloved pastor, communism is satanism. Krusada po yan, mga minamahal ko. We hate communism. This is a godless ideology. There is God, sabi ng ating mahal na pastor. We love the communists. Lumapit kayo sa ating mahal na Panginoon.
Yung mga papatay sa mala pastor, ayaw pumutok ang mga baril nila eh. Kaya sabi na, surrender na lang tayo sa Diyos na pinaglilingkuran ng Jesus Miracle Crusade. Kaya ngayon, mga kapatiran na po natin, hindi na baril ang dala nila. Ang armas, ang salita ng Diyos. Inihahayag ang kabutihan ng Diyos. Merong Diyos na totoo, ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang Panginoon ay siya nagpauna sa inyo. Siya isa sa iyo, hindi kanya iiwan, ni hindi pababayaan, ikaw ay huwag matakot ni manglupaypay. Ang rebellion, mga minamahal ko, sinuong ng ating dearly beloved pastor, ang mga terorismo na ginagawa ng mga Abu Sayyaf. Talagang lahat po yan ay napagtagumpayan. Sila mismo, yung mga taong alipin ng kaaway, tinuruan ng maling doktrina. Ngayon, kakaiba ang kanilang doktrina. Si Jesus, ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan, na nagbago ng aming buhay, nagkaroon ng tunay na pag-ibig. Yan ang kailangan natin, dumating man po, kung ipahintulot ang mga bagay na yan. Pero we're praying through the prayer ng dearly beloved pastor, huwag muna, mahal na Panginoon. Ibig sabihin, we are not afraid of communism. But we love the communists para mapatunayan nila dito ang tunay na kapangyarihan mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pag sinabi ng Diyos, hindi kita pababayaan, hindi ka talaga pababayaan niya. Huwag ka lang magpabaya sa paglilingkod mo. Huwag kang matakot ni manlupaypay. Bakit? Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Ikaw mismo at ako, napatunayan natin ang banal na salita ng Diyos ay totoo. Ngayon, niyuyurakan natin ang kapangyarihan ng kaaway. Hindi nagtatagumpay ang mga masasama, maging armas, mga lason, lahat ng bagay na masama. Totoo po, yan ay hindi nagtatagumpay dahil ang pinaglilingkuran nating Diyos, makapangyarihan at mabuti. Ang sinabi niya, huwag kang matakot at manglupaypay. Ibig sabihin, sigurado mo na may kaligtasan. Dito pa lang sa mundo, pag-iingatan ka na ililigtas ka, so much more. Ang pinakananasan natin, ikaw at ako, ihanda natin ang ating mga sarili, ang kaligtasan, ang walang hanggang buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga, sa puling panahon, wala nang panahon para mag-alinlangan. Tumingin na lang tayo sa ating mahal na Panginoon, ilagak natin ang ating puso, tumiwala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng bagay. Siya ang magtuturo ng landas patungo sa buhay na wala hanggan. From the book of Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Amen. Atin pong basahin. In the book of Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kawikaan Kapitulo 3, versikulo 5 at 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. Praise the Lord. Kaya pag dumating ang pagsubok, lalo na sa panahon ngayon, buong mundo na ito eh. Laging ang preaching ng ating dearly beloved pastor, this is preaching for all season. Matagal niya nang nagbigay na babala na magaganap ang lahat ng mga bagay na ito ipinahintulot ng Diyos upang ang tao ay lumapit sa Diyos. Dahil wala na sa pagtitiwala ang maraming tao. Ngunit dito sa Jesus Miracle Crusade, mula nung tayo'y makakilala sa ating mahal na Panginoon, tinuruan tayo na tayo'y maniwala, magtiwala sa Diyos na ating nakilala. Mga minamahal ko, ang sabi po, kaya kung ikaw ay nasa pagsubok ngayon, kantahin mo na lang ito. Marirevive ka. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding.
In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Tumiwala ka sa Panginoon mo, buong puso, mga minamahal ko. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Dahil ang tao, may mga daan na tila matuwid sa tao, ngunit sa dulo nun ay kapahamakan. Ngunit ang daan na itinuro sa atin, daan na matuwid, na kung saan narito ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan, na kung saan pagpapalain ka sa lahat ng pagpapala. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. At kanyang ituturo ang inyong mga landas. Hindi sa ganang iyo. Kung ikaw ay kumilala ng lubos sa ating mahal na Panginoon, una, dapat makilala mo siya. Maunawaan mo na siya ang lumikha sa iyo, sa bawat isa sa atin. At siya ang tumubos sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan. He is our Creator and He is our Savior, mga minamahal ko. Kaya nga sinasabi po, ituturo niya ang tunay na landas. We're living in the last days. Mapalad po tayo habang narito tayo. Totoo po, napatunayan natin na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga hindi tayo sumusuko, patuloy na dumadalo ng dumadalo. Ano man ang kalalagyan, saan man lugar tayo dalhin. Lalo na po ngayon, napakaraming mga krusada, nagpapakita ang Diyos sa mga dakilang himala upang patunayan, ako ang Diyos na nagpapagaling. Ako ang Diyos na makapangyarihan. Ipinapakita niya ang mga himala upang ang tao ay lubos na magtiwala at sumampalataya. Sa ating huling talata, from the book of Acts, chapter 2, verse 21 and 39, the promise of our loving God, there is Jesus Christ. Amen. The book of Acts chapter 2, verse 21, and it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Verse 39, for the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Dito po sa mga gawa, Kabanatang 2, talatang 21 at 39. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maniligtas. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, maging sa ilanman ang tawagin ng Panginoon natin Diyos sa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Grabe, suktulan ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Yung tawagin kang anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Napakahalaga ng kaligtasan. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ang pinakamahalaga, ikaw ngayon ay matatag, nag-aantay ng nalalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos na pagka ikaw ay tumawag. Sa pangunang dalangin ng ating dearly beloved pastor at mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat na mga nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Lahat magsabing, praise the Lord. 100% totoo po. Tayo ay nasa buong katotohanan. Tunay na Diyos ang ating pinaglilingkuran. At tunay na nanalangin sa atin. Kaya pag tayo nanalangin, pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunang dalangin ng aming binamahal at ginagalang na pastor, kaabagan mo kami. Di ba't gumagaling tayo, mga binamahal ko? Sa oras sa kagipitan, nasa bingit tayo ng disgrasya, grasya ng Diyos ang dumarating sa atin. Wala na tayong hahanapin pa. Nakita na natin ang lahat ng mga prueba at ebidensya na ang Diyos natin ay tapat
sa bawat kanyang anak na tinawag. Maraming tao ngayon tumatawag, Panginoon, Panginoon. Wala, hindi naliligtas, lalong napapahamak. Dahil ang pinakikinggan ng Diyos, yun lamang sumusunod sa kanyang kalooban. Yung nasusunod, ang salita, ang kautusan ng ating mahal na Panginoon. Kaya dito, mga minamahal ko, wala na tayong hahanapin pa. Total, hindi na natin alam. Hallelujah. Kung ipahintulot ng Diyos, na totoo nga, ayon sa banal na kasulatan, mawawala ang lahat. Ngunit ang salita niya, magpakailanman, mga minamahal ko. Kaya ipinapakita ng Diyos habang nandito ka, ikaw mismo, naranasan mo ang patotoo na ang Diyos natin ay totoong nagmamahal sa atin. We will never forget that. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dinala tayo sa buong katotohanan. Kaya ang gagawin natin, patuloy tayong tapat. Magtiwala, maniwala, sumunod sa kalooban ng Diyos. At ang sabi ng ating mahal na Panginoon, totoo po, ang pangako niya, hindi lang sa atin, maging sa anak, sa apo, sa anumang henerasyon, na abutin ang nalalapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, sama-sama tayo sa langit at buhay na wala hanggan. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mga minamahal, last Friday, Saturday, Sunday talagang kailangan mong sumunod sa ating mahal na Panginoon. Mula rito, Pampanga, maging sa Camp Crame, mata ng masa, task force, hanggang po sa krusada, sa dako po ng Concepcion Tarlac. When I am weak, I am strong. Physical lang yan. Mga minamahal, yung krusada doon sa dako ng Concepcion, mamangha ka sa kabutihan ng Diyos. Ang dami pong tumanggap, ang dami nagpabautismo. Magbigay na lang po ako na isang patotoo, na isang ama ng tahanan. Totally po, halos wala na siyang paningin dahil napakataas ng kanyang diabetes. Inaalalayan siya. Mga minamahal, nung mabautismoan sa pangalan ni Jesus, abay, hindi mapigilan. Talaga pong naglakad, papunta po, doon po sa pulpito, doon sa stage. Talagang, makita mo talaga parang gigil na gigil. Magpatotoo. At sabi niya, bago ako mabautiswan, wala akong nakikita, aninag lang. Kaya may alalay ako, humihingi ako ng tulong, alalayan niyo ako. Pero narito ako, nagpapatotoo, itinuro niya ang logo. Nababasa ko yan. Tinuro niya, Jesus saves. Nagliligtas ang mahal na Panginoon. Jesus saves. Si Jesus nagpapagaling. Narito ako ngayon, pinagpala. Idinideklara ko na ang Diyos, binigyan ako ng liwanag. Mga minamahal, ang nakaka-bless, ayaw magpaalalay. Sabi niya, huwag niyo akong alalayan para malaman ninyo na malinaw na ang aking mata. Lahat magsabing, praise the Lord. Pag nasaksihan mo yan, mga minamahal ko, gusto mo araw-araw, gawain na lang Gusto mo araw-araw, krusada upang marami pagbaligtas sa huling panahon na ito, mga minamahal ko. Kaya sinasabi po sa unang talata na ating binasa, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong nagmamapuri na may galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus habang inaanyahan po natin ang ating mga baguhan, live webcast viewers, sa lahat po tayo magkaisa, umawit ng makalangit na awiting, sukdulang biyaya mula sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah. Hindi tayo karapat-dapat. Kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Hindi natin masuklian ang kabutihan ng Diyos. Niyakap niya tayo. Nilinis niya tayo. Inibig na di kayang tumbasan. Tayo po'y umawit, mga minamahal ko.